Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, nakatapos tayo ng 4 na Batman Grim Knight from McFarlane Toys. Thank you very much, client, from Houston and sa Cavite. Ayan, yung isa sa kanya kay Houston, Texas, USA, ito sa Cavite. And yung dalawa, meron tayong extra. So, hindi ko na nirecord yung tutorial natin. Hindi na ako gumawa ng tutorial nito kasi meron na tayong video dati na nagawa kung paano mag-customize ng Grim Knight from the stock papunta sa ganitong klaseng custom repaint. So ang ginawa ko lang na bago dito ngayon, ginawa ko lang siyang red, yung parang mga case na dito, parang case ng shotgun shells. So yun lang. Tapos nag-add na rin ako ng mga blood effects, and request ni client yan. Mayroong mga blood effects yung sa kanya. Tapos yung ibang units walang blood effects. So sa sa face lang. Yan. Ito sa sa Cavite ito pupunta. Tapos ito sa Houston, Texas. Tapos yung dalawa meron tayong extra. So ang commission fee kapag Grim Knight $300, ship na yon papuntang USA or to any part of the world. Siguro pag USA $300. Kapag sa ibang countries other than USA, kaya Middle East, mag-add lang ng onte, siguro 325, 350. Yan, para dito sa Grim Knight. Kasi mahal din ng ng Grim Knight ngayon. Yung stock na Grim Knight, magkano ba to? 100 USD na. And tapos meron tayo, ayan, meron na ding weapon sa likod. So ang process na ginawa natin dito, nag-apply tayo ng flat black na primer. Ayan. So, explain ko lang din kung paano ko siya ginawa. Flat black na primer all over the figure. Ito naka-mask. Itong buong ulo, ang in-spray ko na primer dito, yung flat clear, para hindi mabago yung base color. Tapos, nag-dry brush tayo ng steel para magkaroon ng metallic sheen sa lahat ng parts ng armor. And then, nag-dry brush tayo ng gray doon sa mga suits, sa part ng suit. And then, sa mga pouches naman, leather brown, earth tan, and skin tone. Yun yung color combination natin dito. So base coat ng leather brown, dry brush ng earth tan, and then dry brush ng skin tone. Tapos dito sa red, nag-apply lang din ako ng white primer para mas vibrant yung red natin, and then yung red na paint. Tapos ganun din dito sa mga grenade launchers natin. Tapos yung may option din tayo na na mag-add ng, ito pakita ko na lang, yung mga munition pack version 1. Yan, kasama na rin yan sa $300. Yan, munition pack. Yan tayo rocket launchers, Chicago typewriter, isang grenade launcher. Yung mga grenade launcher, iniba ko ng iba-iba ng kulay. Parang ito yung normal na ito yung normal na, parang naisip ko rito yung sa Resident Evil yung mga rounds. Ito parang grenade rounds. Tapos ito freeze rounds pag blue. Tapos pag red, fire rounds. Yan. So ganun lang yung naisip kong concept dito. Para maiba naman yung kulay. Kasi parang pare-pareho kapag in-equip kay Batman. Tapos ito, request ni client, gawin siyang parang Joker themed na color palette. Yung barrel niya. So green and purple yung ginamit ko. So kompleto yan, munition pack. Meron pang M16, carbine ba to? Di ko sure. Basta mga submachine guns, AK-47, mas high-tech na barrel, shotguns, pistols, dito rin Uzi, ayan, mga Desert Eagle. Kompleto mga ma'am sir. Dalawang set para sa mga clients natin. Tapos yung dalawang set, wala pang munition pack yun Hahanap pa ako para magawa natin ng set kasama yung mga munition pack. So yun lang mga ma'am sir, kasama rin to yung mga signatures natin doon sa base. Okay? So yun lang mga ma'am sir, kapag naka-equip na yung sa likod, ganito yung itsura niya. Okay? So sa articulation naman, wala namang nabago sa articulation, ganun pa rin. And fully sealed naman to, nag-apply ako ng top coat para maprotektahan yung paint job natin. So mamiminimise na yung paint chipping and paint scratches. So yun lang. That's it mga ma'am sir.
Yung next project natin, mga Masters of the Universe naman, si Skelegad. Okay, so yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!